Ito ay kwento ng isang babae na nagmahal ng sobra, at ibinigay ang lahat, maging masaya lang ang pinapangarap niyang pamilya. Atin pong pakinggan ang kwento ni Joy. Paalala lang, ang kwento ito ay pawang kathang isip lamang. Ako si Joy, 25 years old, nagtatrabaho ako bilang isang crew sa isang sikat na food chain sa Maynila. Di sa pagmamayabang, may angkin kagandahan din ako, maputi, matangkad at medyo sexy ang pangangatawan. May kinakasama ako, nakatrabaho ko din. Harold ang name ng kinakasama ko, at 3 taon na kaming nagsasama. Masaya ang mga oras namin pag magkasama kaming dalawa. Pag day off namin sa trabaho ay namamasyal kami gamit ang kanyang motor. Walang pagsidlan ang kasiyahan namin pag magkasama kaming dalawa. Isang araw habang naka-break time kami, ay kinausap ko siya. "Love, busy ka ba?" Tanong ko sa kinakasama ko, habang seryoso siya na nakatingin sa phone niya. "Bakit?" ang tugon niya. "Gusto ko sanang magpasama mamayang gabi, gusto ko lang kumain sa labas, okay lang ba?" Hindi kumibo si Harold. Ilang saglit pa ay nagsalita ito. "Love, lalabas kami ng mga kaibigan ko mamaya," wika niya. "Sama ako love, total kilala naman nila na girlfriend mo ako," pangungulit ko. "Kung gusto mong gumala kasama ang mga friends mo, okay lang din at hindi kita pagbabawalan," wika ni Harold. "Pero ikaw ang gusto kong kasama love." "Sige na please, isama mo na lang ako love," ang sabi ko, at sabay hawak sa braso ni Harold. "Naintindihan mo ba ako Joy? Ngayon lang kami lalabas ng mga kaibigan ko, na hindi ka kasama, pwede ba pagbigyan mo naman ako? Araw-araw naman kitang kasama di ba?" Pagkasabi niya nun, ay diretso na itong tumalikod sakin, at sabay pasok na sa trabaho namin. Sinundan ko na lang siya ng tingin, at napaluha na lang ako. Pinunasan ko ang luha ko sa pisngi. Pumasok na rin ako sa loob ng trabaho namin. 5 PM ay diretso na ako ng bahay, at si Harold naman ay umalis na rin kasama ang mga kaibigan niya, at lahat sila ay nakamotor. 11 PM na, pero hindi pa rin umuuwi si Harold. Sinubukan ko siyang tawagan, pero di niya sinasagot. Ring lang ng ring ang phone niya. Nakailang ulit pa din akong tumawag, pero di niya talaga sinasagot ang phone niya. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Bumalik ako sa pagkakahiga, at sinubukan kong ipikit ang mga mata ko, pero hindi talaga ako makatulog. Baka naninibago lang ako, nasanay lang siguro ako nakatabi si Harold matulog, kaya ako ganito. Para malibang ako, ay nag-open ako ng account sa Facebook ko, at nag-scroll ako ng nag-scroll habang hinihintay ko na antukin ako. Nang biglang may nag-message sa akin, ang kaibigan ko na si Cheche. Boyfriend din niya, ang isa sa mga kaibigan ni Harold. Tiningnan ko ang message niya, at video message pala ito kaya sinubukan kong i-play. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko na may kasamang ibang babae si Harold, at nakaupo pa ito sa hita niya. Nanginginig ang buong katawan ko, halos hindi ko maigalaw ang mga paa ko sa nakita ko. Dali-dali akong nagbihis, at pumunta ako sa bahay ng kaibigan ni Harold. Sa labas pa lang ng gate ay rinig na rinig ko na ang kasiyahan nila. At sa rooftop sila nag-iinyuman. Nanginginig ang buo kong katawan, habang umaakyat ako sa bahay ng kaibigan ni Harold. At nang makarating ako sa rooftop ay hindi ko na napigilan ang luha ko sa mga nakita ng mga mata ko. Sobrang saya ni Harold at napaka-sweet nila ng babaeng kasama nito. Natulala ako sa kinatatayuan ko, nang hinalikan ni Harold sa lips ang babae at sa harapan pa ng mga kaibigan niya, at biglang naghiyawan ang lahat sa sobrang kaswitan nila Harold at ng babaeng kasama niya. Di pa rin ako napapansin ni Harold at ng mga kaibigan nito sa mga oras na yon. At kahit nanginginig na ang mga tuhod ko ay sinubukan ko pa rin tawagan ang number ni Harold, at bumagsak na din ang mga luha ko. Hindi pa rin sinasagot ni Harold ang tawag ko, sin lang siya sa phone niya at hinahayaan lang nito na mag-ring ng mag-ring ang phone niya. Hindi na ako nagdalawang isip, at sinugod ko ang babaeng kasama ni Harold ng gabing iyon. "Ang kapal ng pagmumukha niyo." Galit na nasabi ko kila Harold at sa babaeng kasama niya, sabay sampal kay Harold. At hinayla ko ang buhok ng babae, at sabay tulak ko, dahilan upang mapaupo ito sa sahig. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Harold at ng mga kaibigan niya. "Joy, ano ang ginagawa mo dito?" wika na may pagkagulat ni Harold. "Kaya pala ayaw mo akong samahan.
Yun pala may kasama kang ibang babae, nanginginig kong boses. Saan ako nagkulang, Harold? Lahat naman ng pagmamahal, ay binigay ko sa'yo. Sunod-sunod nang tumulo ang mga luha ko. I'm sorry, Joy, pero kahit anong gawin ko, ay hindi ko na kayang maibalik ang dating pagmamahal ko sa'yo noon. Hindi na kita mahal, hinihintay ko na lang na ikaw na ang kusang bibitaw sa akin. Sobrang sakit ng mga binitawang salita ni Harold nung gabing yun. Harold, bakit mo nagawa sa akin ang mga ito? Bakit? Wika ko, sabay yugyug sa balikat niya. Walang humpay pa rin ang pagpatak ng mga luha ko. Hindi mo ba ako naintindihan, Joy? Hindi na kita mahal, sawa na ako sa'yo, si Jasmine na ang mahal ko ngayon, sigaw nito sa'kin. Napahawak na lang ako sa bibig ko, at tumalikod na sa akin si Harold habang hawak nito ang babae sa bewang. At iniwan nila akong mag-isa habang umiiyak. Naawa sa akin ang mga kaibigan ni Harold, at pilit nila akong pinapakalma. Nag-offer ang isang kaibigan ni Harold na ihatid ako sa bahay namin. Ang sakit lang isipin, na binigay ko kay Harold ang lahat-lahat. Buong pagmamahal binigay ko sa kanya, at wala nang ang natira para sa sarili ko, tapos nalakoan lang pala ako. 3 years relationship namin ni Harold, pero napunta lang sa wala. Ang mga masasayang alaala naming dalawa ni Harold ay naglaho na agad na parang bula. Alam kong nagbago na siya sakin. Nasasaktan ako ng palihim, pero tinitiis ko iyon, dahil ang gusto ko kasi ay malaman niya, na kahit nagbago na siya, ay mahal ko pa rin siya. Gusto kong maisip niya na minahal ko siya ng tapat, kahit minsan alam kong may iba nang minamahal ang puso niya. Kinabukasan pagpasok ko sa trabaho, ay may nakapagsabi sa akin, na nag-resign na si Harold sa trabaho niya, habang ako naman ay pinagpatuloy ko lang ang pagpasok ko sa trabaho ko. At minsan sa gabi ay di ko mapigil ang umiyak sa kalungkutan. Naaalala ko pa rin si Harold, sobra ko nang namimiss ang presensya ni Harold. Lumipas ang panahon, ay unti-unti ko nang nakakalimutan si Harold. Masakit man, pero kailangan ko nang tanggapin, na may iba nang mahal si Harold. At dahil na rin sa tulong at payo ng mga friends ko, ay naka-move on na ako. Nag-focus na lang ako sa trabaho ko, at sa awa ng Diyos ay na-promote ako bilang isang store manager. Isang araw habang nasa trabaho ako, ay may nakakilala sa akin. Di ba ikaw si Joy? Wika niya. Yes po, tugon ko naman sa kanya. Di ba ikaw ang ex ni Harold? Alam mo na ba, naghiwalay na si Harold at si Jasmine. Bakit naman? Ang tugon ko. Nalulong kasi sa bisyo at alak si Harold, at laging sinasaktan si Jasmine, kaya yon, iniwan siya ni Jasmine. Kamusta naman si Harold? May pagkaawa na sabi ko. Ayon, tambay na lang sa kanto, at minsan ay color ng jeep, may pangkain lang siya, at sobra ang pinayat. Nalungkot man si Joy, pero kailangan niyan tiisin si Harold. Mula noon ay wala nang balita si Joy kay Harold, at naging matagumpay din siya sa trabaho niya. At nakatagpo din siya ng magalang, responsable at napakabait na lalaki, maganda din ang estado sa buhay. Nagpakasal sila at kalaunan ay nabiyayaan sila ng 3 anak. Namuhay sila ng matiwasay at may kaginhawaan sa buhay. At every Sunday ay di nila nakakalimutan magsimba ng buong pamilya niya. Sobrang laking pasasalamat ni Joy kay Lord, dahil di siya nito pinabayaan, lalo na sa mga panahon na down na siya. Tandaan, huwag mong ibibigay ang lahat ng pagmamahal mo, kung ayaw mong masaktan sa bandang huli. Magtira ka para sa sarili mo dahil darating ang panahon na iiwan kang mag-isa at sarili mo lang ang kakampi mo. Salamat sa panonood at pakikinig sa maikling kwentong pag-ibig ni Joy. God bless to all.